Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Brother Ishmael Quezon from CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na binigyan niyo po sa amin. Salamat po sa inyong pag-iingat sa buong magdamag at salamat po sa paggising niyo sa amin, kalaki pang biyaya niyo at kalakasan. Palain niyo po at gabayan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita sa umagang ito. Sa inyo pong lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay Abundant Blessings for Obedience. Ang ating text ay sa aklat ng Deuteronomy chapter 7 verses 12 to 16. Basahin po natin. Verse 12, Then it shall come about, because you listen to these judgments and keep them to do them, that the Lord your God will keep you with his covenant and his loving kindness, which he swore to your forefathers. Verse 13, He will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your ground, your grain and your new wine and your oil, the increase of your herd and the young of your flock, in the land which he swore to your forefathers to give you. Verse 14, You shall be blessed above all peoples. There will be no male or female barren among you, or among your cattle. Verse 15, The Lord will remove from you all sickness, and he will not put on you any of the harmful diseases of Egypt which you have known, but he will lay them on all who hate you. Verse 16, You shall consume all the peoples whom the Lord your God will deliver to you. Your eyes shall not pity them, nor shall you serve their gods, for that would be as near to you. Ang 5 talata na ating binasa ay bahagi ng pamamaalam ni Moises na nagbibigay ng mensahe sa mga Israelita habang sila ay naghahanda na pumasok sa lupang pangako. Dito ay pinangako ng Diyos ang mga pagpapala, proteksyon at kasaganaan sa mga Israelita kung sila ay manatiling tapat at masunurin sa kanyang mga utos. Sa verse 12, pinakita dito na conditional blessings are based on obedience. Sinabi ni Moises sa mga Israelita na kung sila ay makikinig sa mga batas na ito at magiging maingat sa pagsunod sa mga ito, tutuparin ng Diyos ang kanyang tipan ng pag-ibig na unang ginawa sa kanilang mga ninuno. Ang mga pagpapala ay nakasalalay sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa verses 13 to 14 ay about God's faithfulness and loving kindness. Sinimulan ng Diyos na isa-isahin ang ilan sa mga pagpapalang kanilang mararanasan kung sila ay mamumuhay sa pagsunod. Pinangako ng Diyos na ipapakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapala ng kasaganaan sa bawat aspeto ng buhay. Una dito ay fertility, ang kanilang mga pamilya, mga alagang hayop at ang mga pananim ay lalago. Pangalawa ay abundance, makakaranas sila ng masaganang ani at maunlad na ekonomiya. At pangatlo ay health, poprotektahan sila ng Diyos mula sa mga sakit at karamdaman. Dito naman sa verses 15 to 16, the Israelites were assured of victory over their enemies. God assures the Israelites of His protection against their enemies, promising them victory in the promised land. Inuutos sa kanila durugin ang kanilang mga kalaban ng walang awa at iwasan ang pagsamba sa kanilang mga Diyos, sapagkat ang paggawa nito ay magdadala sa kanilang kasariling kamamakan. Ang utos na ito ay nagbibigay din sa kahalagaan ng pag-iwas sa anumang impluwensya na maaaring maggalaw sa kanila mula sa katapatan sa Diyos. Binibigyan din dito na ang biyaya ay bunga ng pagsunod. Nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga tao sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ngunit kailangan ng kanilang pangako na sumunod sa Kanya. Pinangako ng Diyos na pagpapalain ang mga Israelita ng kasaganaan, kalusugan at tagumpay laban sa kanilang mga kaaway kung susundin nila ang kanyang mga utos. Narito ang ilang mga paraan kung paano natin maaaring i-apply ang mga aral mula sa salita ng Diyos sa umagang ito. Ang una ay ang pagsunod sa kanyang mga utos at aral. Ang pagsunod sa mga aral ng Diyos ay magbibigay sa atin ng gabay sa paggawa ng tamang desisyon. Tulad ng mga Israelita, ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng kaayusan, kapayapaan at biyaya sa ating buhay. Sinabi sa Deuteronomy 5:33, Lumakad kayo ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon inyong Diyos upang kayo mabuhay, umunlad at umaba ang inyong buhay sa lupain ng inyong aariin. Pangalawa, pagiging tapat sa pananampalataya. Sa araw-araw na pamumuhay, mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos kahit tayo ay may pagsubok na pinagdadaanan. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, manatili tayong matatag sa panalangin at huwag bumitaw sa Kanya. Sa pagiging tapat, natututo tayong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin at umugot ng lakas sa Diyos sa panahon ng pangangailangan. Sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang mga taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos ang subukin, tatanggap siya ng korona ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga
umiibig sa Kanya. Pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Kaya't mahalaga magtiwala tayo sa Kanyang kalooban. Stay positive at magtiwala tayo na kasama natin ng Diyos sa anumang laban o pagsubok. Tandaan natin na ang Diyos ay tapat at tinutupad niya ang Kanyang mga pangako. Sinabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future." At pang-apat, pag-iwas sa kasamaan at maling gawain. Sa Deuteronomy 7:16, pinaalalahanan ng mga Israelita na umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at maling gawain ng ibang bansa. Sa ating panahon, maaari nating iwasan ang anumang gawain na maglalayo sa atin sa Diyos, tulad ng mga bisyo o maling gawain. Sa halip, tumuon tayo sa mga positibong bagay na magkapatibay sa ating pananampalataya. Ang Deuteronomy 7:12-16 ay nagpapaalala sa atin na sa bawat pagsunod ay kaakibat na pagpapala, at sa bawat pagsumikap na matiling tapat sa Diyos ay naroon ng Kanyang patnubay at proteksyon. Tayo ay magiging panatag dahil ang Diyos ay naganais na magagandang bagay para sa atin at ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, salamat po sa mga pangako mo at sa mga biyayang dulot ng aming pagsunod sa iyo. Tulungan po kaming makinig at sumunod sa inyong mga utos habang kami ay patuloy na umaharap sa aming mga gawain. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at bigyan kami ng lakas upang malampasan ang mga hamon sa aming buhay. Naway punuin po ninyo ng kapayapaan ang aming mga puso at gabayan kami sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, nais po namin maging ilaw sa mundong ito na nagpapakita ng inyong pagmamahal. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo po ninyong i-share ang video ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.